ito Mabsat, ito kabagong upload ni Attorney Enzo Recto Mabsat. Pagsubpina ni Ombudsman Boying sa mga SALN na mga kongresista. Pakinggan natin. Sige. Posibleng Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kasi maraming ang iniimbestiga, Wait lang. hinihingi ni Ombudsman. Posibleng mahagip ang panahon ni na defensor noong 2019 to 2022. Lako, Diyos ko Lord. Natatakot na si defensor. Boying. Kasi maraming ang iniimbestigahan sa Kongreso. Maraming iniimbestigahan. Hindi lang naman sila mga senador, sila Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva. Hindi lang yan. Sa Kamara, maraming dapat imbestigahan. Mga contractors. At saka, mayroong iniimbestigahan si Ombudsman Boying na yung Deputy Secretary General dati. Hindi yung ngayon. Dati, nung panahon ni Romualdez, sino ba yun? Ano nga ba yun? Sufronio ba yun? Sufronio, sorry pero mayroong dating Deputy Secretary General ng Kamara, nakapangyarihan daw masyado ito nung panahon ni Romualdez. Marami daw itong mga diskarte na questionable. Kaya sinusumpi na rin ng Ombudsman itong kay Sufronio, ano ba yun? Ano ba yung apelyido nun? Deputy Secretary General Sofonias Ponce Gabunada Jr. Yun. Ano ito mga kabunyog? Sofonias Ponce Gabunada. Si Gabunada. Ito umanong si dating Deputy Secretary General ng Kamara, Sofonias Gabunada. Panahon ito ni Romualdez. Ito ang mga nagdidiskarte. Yung sa mga maniobra sa budget. Yan. Kaya pinapasubpi na ngayon. Mayroon na tayong kopya ng subpina. Subpina ducis tecum. Attorney Sheloy Garafil. Dear Attorney Garafil, I write to you in my capacity as the Ombudsman of the Republic of the Philippines to formally request your office's cooperation in a matter of national importance. Matindi to Kaya ang dito, SALN ni dating Deputy Secretary General Sofonias Gabunada Jr. Mga kabunyog. Kasi itong si Gabunada, pag naimbestigahan ito yung magkukonek sa iba. Kaya matindi ito. Matindi ito mga kabunyog. Ang isa pa dito, yung mga kongresista, hindi lang mula 2022, kahit yung 2019 to 2022, kukunin din ni Ombudsman Boying ang mga SALN. Ay ngayon, itong si Mike Defensor, naging congressman ito 2019 to 2022. 2019 to 2022. Mga kabunyog. Sabi ng marami, delikado si Mike Defensor. Mauungkat ang mga transactions ni Mike Defensor. Alam naman natin si Mike Defensor. Panahon ni Gloria Arroyo, little president yan. Masyadong malakas yan panahon ni Gloria. Kasi ba naman, lahat ng kontrobersya ni Gloria, ang political operator ni Gloria, si Mike Defensor. Yung Hello Garcia scandal, NBNCTE deal, ang nagmamaniubra noon para mailigtas si Gloria, si Mike Defensor. Linagay siya sa HUD-C, housing char. Tapos linagay pa siya sa DNR. Yan, matindi. Matindi yan si Mike, panahon ni Gloria. Kaya lang, nung tumakbo siyang senador noong 2007 sa line-up ni Gloria, wala. Dalawa lang ang nanalo sa dusing kandidato ni Gloria dahil sa baho ni Gloria, talo yung mga kandidato niya sa senators. Ang mga ka-line up noon ni Mike Defensor, si Subiri, talo yun. Si Pichay, si Chavit Singson, si Tito Soto, si Ralph Recto, talo yan lahat. Ang nanalo lang sa line-up nila noon, si Joker Arroyo sa kasi Angara. Bakit natalo yung line-up nila noon? Kasi mabaho si Gloria. Mabaho si Gloria noon. Kaya noon, nang matapos yung election na yon, hindi na. Nag-private sector na muna si Mike. Pero dahil dati siyang secretary ng DNR, ngayon, yung mga connections niya, ang daming mining claims. Yan yung isang sinasabi ni Boying Rimulya na iimbestigahan kay Mike Defensor. Yung mga mining claims, maraming mga minahan. Mga minahan sa Tawi-Tawi, mga minahan sa Zambales, kung saan-saan pa. Kapartner ni Mike Defensor, mga Chinese. Mga Chinese. Kaya malamang lalabas yan sa SALN ni Mike Defensor. Ano ba yung mga dapat na imbestigahan sa kanya? Yung paglobo ng kanyang yaman. Ayan. Kaya malamang alam ni Mike Defensor, isa yan sa mga maiimbestigahan. Isa yan sa maiimbestigahan, yung kanyang mga transactions. Kasi malalaman yan, kasi dating congressman si Mike Defensor noong 18th Congress, 2019 to 2022. Ano siya noon? Anak Kalusugan Party List. Kaya ito mga kabunyog. Isa yan. Bakit iimbestigahan ni Rimulya yan? Alam naman natin si Mike Defensor, ngayon, akala mo, kapag nagbibira siya sa korupsyon, wala kang mauungkat sa kanyang korupsyon.
Eh dati rin siyang kongresista noong 2019, panahon ni Duterte. Sila ni Marcoleta yung mga nasa likod ng pagpapasara ng ABS-CBN eh. Ha? Kaya sa tingin ko, binibira ni Mike Defensor itong pagsubpina ni Remulla dahil siya maaapektuhan din yan. Maaapektuhan din siya niyan. Napanood ko kasi yung programa ng SMNI, ini-interview si Mike Defensor. Nagkukomentaryo siya dito sa pagsubpina ni Boying Remulla ng mga SALENs, ng mga kongresista. Nagre-react si Mike Defensor negative ang tingin niya diyan sa ginagawa na yan ni Ombudsman Boying. Sabi ko, mukhang nakakaramdam si Mike Defensor na tatamaan din siya kapag nagsubpina si Boying. Kasi dati siyang kongresista dati siyang kongresista. So pwedeng i-request din ni Boying yung SALN niya. Kaya ito mga kabunyog, mauungkat din diyan yung mga paglubo ng kanyang mga ari-arian ni Mike Defensor. Ano yan? Kasi may mga iniimbestigahan sila Ombudsman Boying na mga kongresista Hindi lang yung kasalukuyang kongresista, kahit yung mga kongresista sa 18th Congress, 19th Congress, ano yan. Kaya lang, nahihirapan nga si Ombudsman Boying kasi hindi nagko-comply sila si Eloy Garfield. Kaya medyo winarningan niya na kapag hindi pa raw nag-comply, isususpindi na. Okay, so ito mga kabunyog, mga kababayan. Itong si Mike Defensor, sabi ni Mike Defensor sa pagsubpina ni Ombudsman Boying, malamang yung pagsubpina na yan ni Ombudsman Remulla sa mga kongresista, duda ako dyan, sabi ni Mike Defensor. Baka gagamitin niya yung mga subpina na yan sa mga kongresista na SALN para takutin ang mga kongresista para bumoto sa impeachment ni Sara. Yan naman yung pinapalabas na issue ni Mike Defensor. Kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Nako, problemado na naman tong mga congressman na to na hinahanap ni Ombudsman Boying Remulla, mga SALN. Pero yun nga sinabi niya, pag hindi sumunod daw ang kongreso, nako pa, magsusubukan sila kung sa batas, sabi nga ni Remulla, mga kabsat. Diba? Di umano, sugarol daw yan si Mike Defensor. Kaya ang mga taga-QC, ingat sa pagboto dyan, sabi ni Kabsat. Maski ang Supreme Court, kitang-kita na motibo ni Sara na pigilan at maisiwalat ang kanyang mga illegal wealth, confidential funds, etc. Sabi ni Ding Dong. Shout out to you, Kabsat. Alright, count tayo, Kabsat. Count out ulit tayo. Here we go.